Dex mo. Sinabihan mo na rin ba yung ibang grouper? Oo. Dapat pare-pareho. Kompleto ba lahat ng decks natin? Opo. Tony, nakita mo ba kung may marka na lahat? Dapat nandito na siya sa barko. Paano ko naman siya hahanapin sa dami ng tao dito? Baka hindi siya darating. Sabihin mo na ang gusto mo. Pero walang sino mang lalaki ang kayang talikuran ng kapatid mo, Andres. May nakatingin sa atin, Doris. Ang wisit na babae. Hanapin na lang natin yung piloto mo, okay? No. Magtatanong tayo para mas madali. Nandito na ba si Mr. Octavio Narvaez? Nandito siya kanina kasama ang mga kaibigan Sa anong niya. table siya? Unfortunately, umalis na po ang grupo ni Mr. Narvaez. Ako na magsasabi sa kanila, Tony. Kung yun po ang gusto niyo, excuse me. At ano naman ang sasabihin mo sa akin? I'm sorry, pero kinailangan umalis na Mr. Narvaez dahil naparami na ang inom ng kapatid niya. But I'm sure na babalik pa siya. Ewan ko. Pero sa tingin ko, imposible na yun, gaya na nga ng sinabi ko, nalasing ang kapatid niya. Pero babalik pa nga siya dito. Babalikan niya ako. Dahil ako at si Octavio ay magpapakasaya ngayong gabi. Utang na loob, Doris. Huwag ka nang gagawa ng isa pang iskandalo dito. Andres, tigilan mo nga yung kakasermon mo. Hindi naman ako bata na dapat mong pagsabihan. Sino ka ba sa palagay mo? Good evening. Nandito ka rin ba sa barko, Papa? Para tignan kung sinusuway kita. Tama ka. At sa oras na to, dapat wala ka na rito. Hindi pa dumarating ang boyfriend ko, kaya hihintayin ko siya. Huwag mo ko sasagutin ng ganyan. Mabuti pa, umalis na lang tayo dito, Doris. Hindi ako aalis hanggat wala si Octavio. Siyang dapat umalis. Better yet, leave me in peace. Doris, huwag mo kong babastusin. Papa, pinagtitinginan tayo ng tao. Kumalma po kayo. Oh, hello there, Governor. Good evening. Masaya ako makita ka ulit. It's a pleasure. What? Sandali, magkakilala kayo? Oo naman, magkakilala kami. At salamat nga pala ulit sa mga orchids na pinadala mo. Sobrang bait talaga ng papa niyo. Governor, thank you for being so kind to me. I appreciate that. It's just a simple kind gesture. Masaya akong gawin ang bagay na yan. It's no effort. I know. At nakikita ko rin, no effort ang pagsusugal ng mga anak ng politician dito sa aming casino. Well, we give them free chips at syempre may iuwi nila ang perang napanalunan without spending a single cent. Yan ang mga pribilehiyo namin dahil anak mayaman kami. Huwag mo nang pansinin ang anak ko. Hindi lahat ng babae ni Papa sa level ko. Doris. Well, anyway, I really appreciate your kind gesture, Mr. Governor. Hindi ko lang siguro inasahan yun sa isang importanteng tao kagaya niyo. Well, obviously, marunong ka nga talagang kumilatis ng mga lalaki. Ay, Diyos ko. Doris, huwag na natin sayangan ang oras natin dito. Mag-enjoy na lang tayo, okay? Good. Then I guess dapat din kayo mag-enjoy ngayong gabi, Governor. Don't worry, sasamahan ko. No, hindi. Excuse me lang ha, pero hindi mo pwedeng isama ang Papa ko. Doris, tumigil ka na, please. No, shut up. Enough. Hindi, ayoko. Doris, tumigil Hindi, ka na. Papa, hindi ka aalis hanggat wala si Octavio. Dapat mo siya makilala. Tumigil ka dyan. Diyan ka lang. Tama na. Siya, I told you, nandito siya. Octavio! I'm so sorry, sir. Yung kapatid ko kasi. Ipakikilala kita kay Papa. Governor, it's nice to meet you. Yes, ako nga ang governor. Kung pwede pakisamahan mo na ang pasaway na babaeng yan, please. Kasama ang kapatid niya, of course. Pero Papa, aalis ka rin agad ng casino, di ba? Of course not, ma'am. Sasamahan ko muna siya for a while. It's an honor na makasama ko ang pinaka-importanting tao dito sa Isla Dorada. Doris, let's go. Sige. Pero di ko alam kung mapapakali ako. Pero bakit naman? Dahil may iwan ang Papa ko sa isang gambling den. Doris, Hindi, Doris. Hindi ang papa mo ang dapat mong alalahanin. May ibang tao kang mas dapat isipin ngayon. Ay, whatever. Halika na nga. Excuse us. Go ahead. Samahan mo ako? Inilibot kita. Gusto kong makita mo na hindi bulgar ang sugal gaya ng sinabi ni Doris. it'll be my pleasure. Thank you. Oh, thank you so much. Go ahead. Hi, Gov. May iniisip ka ba? Oo, hindi ko itatanggi yun. Kahit ako nga rin hindi mapakali. Hindi madaling nakuhin si Papa pero kakaiba ang babaeng yon. Nakukuha niyang atensyon ng lalaki. Oo, naintindihan kita.
Hindi maganda para sa gobernador ng Isla Dorada na makita dito sa casino at kasama ang babaeng kagaya niya. Iniisip mo ba siya as father-in-law? Oo, hindi sa ganun. Siguro ang akin eh... Mas gusto kong isipin mo siya as father-in-law. Hindi ba obvious sa'yo na gustong-gusto kita? Doris, you're too much for me. Hindi kita kayang pantayan. Isa akong simpleng piloto na umaasa sa sweldo ko. Wala akong pakialam doon. May pera ko para sa atin. I mean, may pera si Papa for the three of us. At ang kapatid mo, hindi mo siya pwedeng basta iwan. Octavio, kiss me. Dito? Doris, mabuti kang tao. May aaminin ako sa'yo. Kahit pa paano may control ako kay Papa, since gusto naman niya mag-asawa na ako, well, hindi na siya tututol kung makikita niya na I'm so in love with you. Doris, sa tingin mo ba ganun mo ko talaga kamahal? Sigurado ako sa nararamdaman ko. Pero wala kang magiging kinabukasan sa akin, Doris. Ngayon, single pa rin siya. Lahat na nanligaw sa kanya, inayawan niya rin agad. Sabi niya wala siya nagustuhan. Ayaw lang mag-asawa dahil ayaw akong iwang mag-isa. Pakiramdam niya obligasyon niyang samahan ako mula nang mamatay ang kanyang ina. Ang totoo, gusto ko na siya magkaroon ng sariling pamilya at malayo sa akin. Pero syempre, gusto niyong same social class ang mapapangasawa ni Doris. Yun talaga ang gusto ko. Pero masaya na ako sa lalaking mahal niya. At syempre, mahal din ang anak ko. Governor, nakilala mo na ba yung pilotong kasama ng anak mo? Ngayon ko lang din siya nakilala. Sinay-assume na in love nga talaga si Doris sa pilotong yun. Huwag mo siyang ipakakasal doon. Huwag kang papayag. Tingin ko kasi si Doris, wala pang masyadong alam sa buhay. Ang narinig ko kasi tungkol sa pilotong yun, isa daw yung oportunista. Ang lalaking walang kinatatakutan. Natakot naman ako sa sinasabi mo. Mabuti na lang at hindi nag-iisa si Doris ngayon. Haharapin muna niya si Andres bago niya magawa na masama si Doris. Anyway, sinabi ko lang yun as a warning dahil isa kang importanteng tao dito at iniiwasan kong maloko ka. Well, salamat sa concern mo. At kahit na malaki ang tiwala ko sa anak kong si Doris at hindi siya pababayaan ni Andres, I'll have that gentleman investigated. Gentleman? I'm sure na hindi gentleman ang lalaking yon. Kaya ngayon pa lang, putulin mo na agad ang relasyon niya sa anak mo bago pa masaktan si Doris. Napakarami na natin napag-usapan. At nagpapasalamat ako sa lahat ng ipinayo mo sa akin. Ngayon, alam ko na ang totoo. No, hindi mo ako dapat pasalamatan. Ngayon, pwede bang tungkol naman sa iyo ang pag-usapan natin? Alam mo ba, nakuha mo agad ang atensyon ko the first time I saw you. Ay, Governor, huwag kang magbiro. Hindi yan totoo. Maniwala ka, totoo ang sinasabi ko. Kung gano'n, well, salamat sa papuri mo. Ang problema, hindi ako maaaring pumunta palagi dito sa casino. Naiisip ko ang dalawin ka sa bahay mo kung papayagan mo ako. Papa, ang tutulong sa'yo na makalimutan mo ang problema mo. Hindi. Ang totoo, kakaiba siyang babae. At sigurado ako, hindi niya maintindihan ang lalaking tulad ko. Hindi siya masyadong matalino. Mayabang siya dahil mayaman. At mga babaeng tulad niya, makakagulo lang sa buhay ko. Kung ako sa'yo, hindi ko na pakakawalan pa ang malaking isda na yan. Malaking isda yan si Doris. Makikinabang ka naman sa relasyon ninyo. Hindi, Eduardo. May nakakalimutan ka yata. Di ba kasal pa rin ako? Ngayon ko lang nalaman, pero sasabihin ko na. May anak kami ni Maricruz. O ano na? Kailan mo ko iimbitahan sa bahay mo, madam? Sandali, I am someone who likes to be private, Mr. Governor. Hindi ako yung tipo na nang-iimbita sa bahay. Okay, pero kilala akong tao. Alam ko, at alam ko rin na ikaw ang gobernador ng Isla Dorada. Isa ka sa pinakamahalagang tao dito sa isla, and believe it or not, I'm so glad that you consider me to be your friend. Pero uulitin ko, hindi ako tumatanggap ng bisita. Alright, kung hindi pwede sa bahay mo, pwede naman tayong magkita somewhere that is cozy, really nice, and intimate. Governor, mukhang mali ang tingin niyo sa akin. Ako si Maria Alejandra Mendoza. Tandaan niyo to. Isa akong disenteng babae.
Hindi mo lang ako naintindihan. Alam ko namang isang disenteng babae ang kaharap ko. Well, iba ang pinakita mo. Now, if you may excuse me, marami pa akong gagawin. Kailangan ko pang libutin ng casino. I'm so sorry. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Excuse me. Sige, go ahead. Sa tingin ko, may karapatan naman siya magalit sa akin. Kailangan kong ayusin ang gusot na ito. Hi. Paano hindi magtatanong si Alejandra Mendoza sa kapatid mo kung pareho nyo ang pinipilit na kamukhang kamukha niya si Maricruz? Tama ka, aaminin ko. Dapat mo na akong kumbinsin na hindi talaga siya yon. Ayan, mabuti naman. Sa wakas, inaamin mo na rin, di ba? Eduardo, gusto mo bang marinig? Sige, sabihin mo sa akin kahit ayoko marinig. Okay, salita na, makikinig ako. Magiging masaya siguro ako kung si Alejandra Mendoza ay si Maricruz. Bakit? Para malaman kung kailangan niya ako. Tapos may in-love ka na naman sa kanya tulad ng dati. Alam mo, umalis na tayo, malilate na tayo eh. Alam mo, Eduardo, naguguluhan ako. Dami kong iniisip. Tandaan mo yung sinabi ko, ligawan mo yung anak ng governor. Kapag nagawa mo yun, ito na ang pinakamagaling na bagay na ginawa mo sa buhay mo. It's for the best. Hello. Hi. Oh, Miguel, papunta na sana kami sa'yo para magpaalam. Paalis na ba kayo? Oo, meron kasi kaming flight ngayon. Kailan ang balik niyan? Siguro sa makalawa pa. Miguel, mas mabang pakiramdam mo? Medyo masakit yung ulo ko. Siyempre naman. Sa dami ng nainom mo kagabi, magkaka-hangover ka talaga. Miguel, pwede ba huwag ka nang uminom ulit? Hindi nakakabuti sa'yo. Isa pa, marami kang sinabi sa kasino. Anong sabi ko? Well, kung ano-ano mga bagay. Pero ano talaga ang sinabi ko? Mga bagay na dapat tinatago tungkol sa rancho. Naalala ko yung babae sa kasino, yung kausap ko. Marami siyang tinanong sa akin. Mabalik tayo sa kasino, Miguel. Mas makabubuting hindi ka bumalik doon. Hindi makakatulong yun sa'yo. Pumunta ka lang doon para gumasta. Kung wala ka ng pera, mabuti pang huwag ka na pumunta ron. Okay, sige. Pero sino yung babae? Si Raisa. Siya si Raisa. Hindi yun. Yung isa. Sino? Yung kamukhang-kamukha ng babaeng taga-baryo. Maricruz Olivares. Siya. Ibang babae yun. Iba siya kay Maricruz. Mayaman siya, edukado at may class. Napaka-imposibleng siya ang kilala nating ignoranting si Maricruz. Sigurado ka ba, Octavio? Kailangan ba itanong yan? Di ba ganun si Maricruz nung umalis siya sa rancho? Alalahanin mo nga, Miguel. Magkanong perang ibinigay mo sa kanya? Nakakarampot na perang ibinigay mo. Tingin mo mabubuhay si Maricruz? Oo, tama ka doon. Kaya nga, Miguel, kumbinsin mo ang sarili mo na ibang tao siya. Pero magkamukha sila. Kahit sino magsasabi na siya si Maricruz. Hi! Kamusta, baby? Juanita? Nandiyan ka ba? Juanita, may tao sa pintuan! Juanita! Ay, sorry, hindi ko naririnig. Nasa laundry room kasi ako. May sulat para sa inyo, senyorita. Para sa akin? Opo. I'm sure dala lang yun ang kalasingan mo, kaya si Maricruz ang tingin mo sa kanya. Hindi, Eduardo. Siguro hindi mo na natatandaan, Octavio, pero may isang party sa rancho. Naglinis at nagbihis si Maricruz. Alalahanin mo yan, Octavio. Hindi. Ayokong alalahanin. Ang babae yun ay walang kinalaman kay Maricruz. Yan ang isipin mo. Okay. Huwag mo na akong pagalitan. Naiintindihan ko. Sige, ano ba pwede kong gawin dito sa Mexico? Maliit lang ang isla. Pwede mo itong libutin. I'm sure hindi ka maliligaw pabalik. Tama, Miguel. Mabuti yun. Pwede ka magpunta sa tabing dagat o maligo sa pool ng hotel. Okay yun, pero gagamitin ko na lang ang oras ko para magtrabaho. Hindi. Huwag kang magmadali. Iwan mo na sa amin yan, Eduardo. Hindi, wag na. Ayoko maging pabigat sa inyo. Hindi ka naman pabigat sa amin. Talagang gusto ko namin tulungan. Naiintindihan namin yun, hindi ba? Oo, Miguel. Naiintindihan kita. I really feel sorry for you. Kahit na hindi ka naging ganun sa akin. Hindi ko alam kung paano kakayanin ito. Katulad ng mga tunay na lalaki, kayanin mo, Miguel. Your Highness,
cordially inviting you to a social event that will be held in his new home in Isla Dorada this Saturday, the 17th in the evening. His Highness will be celebrating his birthday. Iniimbitahan ako ng Emir sa party niya. Siyempre, pupunta ako doon. Ito talaga ang hinihintay kong mangyari. Sumikat, makilala, para mainggit ang mga tao. Para maging makapangyarihan. Gusto ko ng kapangyarihan dahil gusto kong matupad ang mga pangarap ko. Ang makapaghiganti sa mga umupi sa akin. At siyempre, pupunta tayo sa party ni Emir Karim. Siguradong masaya yun. Ang naisip ko, mayaman ang lalaking yun at kaya niyang bilhin ng anumang magustuhan niya. Iimbitahan ko si Octavio. Pero iya, hindi siya kasama sa imbitasyon natin. Pero pwede mo naman siyang gawa ng paraan para makasama, di ba, Papa? Nararamdaman kong masyado ka ng interesado sa kanya. And I don't agree with... Pero, Papa, sabihin mong tanggap mo siya bilang boyfriend ko. I really don't know, Doris. Sa totoo lang, wala akong alam tungkol sa lalaking yan. Ay, Papa. Listen, alam mo namang wala akong balak magpakasal sa isa sa mga matatanda at mga pangit na mga kakilala mo, di ba? Wala akong pakialam kung wala siyang pera o posisyon. Parehong meron ako nun. Kaya, huwag kang magkakamaling paimbestigahan si Octavio, okay? I don't care about his past, Papa. Eh, anong gagawin mo kung kasal na siya? Si Octavio, kasal na? Hindi mo ba naisip na pwedeng mangyari yun? Hindi na siya isang batang paslit o isang birhen. Oh, well. Kung talagang kasal na siya, edi mag-divorce, that's it. Anak, bakit ganyan ka magsalita? Ay, Papa, wag kang old-fashioned. Makinig ka sa akin. Alam ko na iniisip mo ang kapakanan ko. At alam ko rin naghahanap ka ng madrasta namin. Pero pumili ka. Wag na wag kang magkakamaling pakasalan ang babaeng nun sa kasino. Sa tingin mo ba ganun ako kahangal at kadesperado? Ay, Papa. Alam mo ba? According to studies, ang mga lalaking kasing edad mo, pag in love, nawawala ng sense of reality. Don't worry, anak. Hindi ako magpapakasal hanggat dalaga ka pa. Isang babae lang ang kailangan ko. At ikaw yun. Napag-isipan mo na ba, Mohammed? Opo, kamahalan. Napakadelikado ng gusto mong gawin. Kaya ko yun. Ang isang kilalang tao tulad mo ay hindi dapat nakikihalubilo sa mga taga-kanluran. Magiging maayos ang lahat. Wala tayong magiging problema. Ang babaeng yun hindi tulad ng iniisip. Tinanggap niya ang isang napakamahal na alahas at itinago ito. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko maintindihan ang kultura ng mga bansang ito. Pati ang takbo ng mga isip nila. Kung tinanggap ng isang babae ang isang napakamahal na regalo, ito'y dahil alam niyang may kapalit ito. Kamahalan, ang ibig niyo po bang sabihin ay... Tapos na ang lahat, Mohammed. Gagawin natin to sa gabi ng party.